Hi guys! Welcome back my YouTube channel. It's me again, Zaidi Gasote. Good morning, the whole world. Good morning to all of you, to all my followers, to all my subscribers, to all my friends, to all my family. Good morning, good evening, good afternoon, good day to everyone. And God bless you us. Ayan, once again, this video is the part 3. If you can watch the part 1 and part 2 of the solo parents motivation, ito na naman ang lola mo. Magkakaroon tayo ng very simple message to all my solo mother, solo father, and lahat ng mga solo parents, no? So, this is the part 3, gaya ng topic po natin sa part 1 and part 2. Ito yung continuation kay Madam Zainab. So, sa madaling salita, pag napapanood nyo po yung kay one-on-one interview kay Madam Tony Gonzaga and Madam Zainab Haraki Parks, no? So, talaga mapapaiyak kayo. Check nyo ang vlogs po nila. So, ayan guys. So, ang natutunan po natin doon is kailangan mong kumapit lagi kay God. Ayan. Lagi kong sinasabi sa inyo yan sa aking FB Live at sa lahat ng mga channel ko dito, sa lahat ng mga content ko dito. Ayan. Lagi ka tayong, iisa lang sasabihin ko sa kahit ano man mapagdaanan natin sa buhay, laging kakapit tayo kay God at walang ibang tutulong sa inyo kundi ang inyong sarili. Ang unang-una nyong gagawin is mahalin nyo ang inyong sarili muna bago kayo mahalin ng iba. Ayan guys. At pahalagahan nyo ang inyong health, ang inyong sarili para makamit nyo ang wealth, meaning at good life. Ayan. So, ayun nga, bakit naging similar kami ni Madam Zainab? Ba't ko sinasabi maging similar? Kasi laki siya sa hirap. Kung laki siya sa mga binundo, ako laki ako sa Pasay. Since na nanggaling ako ng Pangasinan, gaya na sabi ko sa inyo sa unang vlog ko, anak ako ng farmers at pinagmamalaki ko yun. Lahat ng anak ng farmers talagang andyan yung hirap. Kung si Zainab kumakain ng pudding at hati-hati silang magkakapatid, 4 na magkakapatid, 5 magkakapatid. Kami, 6 na magkakapatid, hati-hati kami. Alam nyo kung ano. 4 lang kami magkakapatid nun. Ito lang, pahapyaw ko lang sa inyo. Itong pinagdaanan ko sa hirap lang ng buhay, as in grabe, hindi lang butas ng karayom guys. Ito ang ibibigay ko sa inyo, bakit ako na-inspired kay Madam Zainab. Sa isang pudding, hati-hati sila kasi mabigat sa tiyan yung pudding. Ako hindi po. Sa isang bagoong isda, hati-hati kami ng mga kapatid ko. At ang ulam pa namin, bayabas na may asin, tubig na may asin, tuyat mantika, ganyan. Pagdating na naman ng Maynila, kailangan namin magsakripisyo kasi napakamahal ng bilhin at ang dami namin magkakapatid. Alam niyo yung isang Lucky Me noodles at saka isang itlog, hati-hati pa kami niyan guys. Talagang grabe ang dinanas din namin magkakapatid. Ayan, ganyan. Kaya kung sabi ko, napaiyak talaga ako ng todo dyan sa vlogs ni Madam Zainab. Na-inspired ako at naging okay ang kanyang buhay. So, grabe yung ano. Kung siya, may wall siya. Ako, i-double wall nyo. Talagang naging may story din ako dyan na pahapyaw na talagang naging man-hater ako. Takot talaga ako. Until now, takot ako as a solo mother. Ayan, within 18 years talaga no commitment. Talaga ayoko talaga mag-asawa kasi takot ako. Na-trauma po ako ng husto. Ayan. So, kung makikita nyo, dapat kagabi kasi nag-vlog ako, no? 3 beses ako, naka-3 take ako, hindi nagsisave kasi gamit lang ang cellphone ko. Gaya na sabi ko sa inyo sa part 2. So, ngayon, kung mahihintay nyo ako sa part 4 nito, no? Ikukwento ko sa inyo lahat-lahat ko ano ang nangyari. So, anyway, ngayon, pupunta po kami. Ngayon kasi meron akong business meeting. Pagdating ko sa part 4, abangan nyo po yun. Ayan. At magbibigay pa ako sa inyo ng mga messages na imomotivate ko sa inyo na magpapalakas ng loob sa inyo. Sa mga masasabi ko sa mga solo father at solo mother, kailangan nyong tatagan ang inyong loob at very hardworking. Huwag kayong gagamit, huwag kayong mag-use, huwag nyong gagamitin katawan nyo, huwag nyong, alam nyo yon, huwag nyong iintindihin ang mga sinasabi ng ibang tao na paninira nila sa inyo, pagdidegrade nila sa inyo, kasi hindi yun na ikakayaman nyo. Ang isipin nyo, focus kayo sa work, focus kayo sa dream nyo, focus kayo kung ano ang ginagawa nyo na alam nyong tama, kasi lahat tayo, andiyan dyan si God na nakakakita ng ginagawa natin. Si God lang ang gagawa ng way. Halimbawa,
kung hindi ka talaga makapag-forgive sa partner mo, kailangan mo mag-forgive. Alam mo kung bakit, hanggat andiyan dyan sa dibdib mo at hindi mo pinatawad yan, walang mangyayari sa yan. Danas ko yan, worth it talaga yan, hanggat may galit tayo sa dibdib. Kaya ako ngayon, magalit man ako, minuto lang, seconds lang, wala na, tatawa na ako. Ayan, ganyan ang ugali ko. So, kailangan, huwag kayong magtanim ng galit sa inyong kapwa at maging hardworking kayo at diretso lang ang pamumuhay nyo na wala kayong taong inaapakan at wala kayong pakialam sa sabihin ng iba kasi hindi sila ang bubuhay sa inyo at lalong-lalo na sa inyong mga anak. Ayan guys, talagang grabe kung napanood nyo yung part 1 and part 2, itong part 3 mas grabe ang maririnig nyo from sa akin. Yung kay Madam Zainab talagang grabe. Sa lahat ng mga solo parents na nakita ko at abangan nyo nga pala ang aking isang content na mag-interview ko dito ng mga solo mother OFW dito sa hindi lang dito sa Qatar. Pupunta ako ng Singapore, pupunta ako ng Dubai, may mga tao na ako nakakausap na i-interviewin natin. Dito nyo mapapanood lahat ang kanya-kanyang buhay at naging successful solo mother na talagang naging successful ang kanilang anak sa kanilang paghihirap. Ayan guys. So see you soon, see you soon. Stay tuned mga guys na abangan nyo ang aking part 4 ng bakit similar ang buhay namin ni Zainab as a family dedicated as a solo mother. Ikukwento ko sa inyo sa part 4. I love you guys. Please subscribe my YouTube channel, bell the button, and please notification, and please comment down below, like and share, subscribe my YouTube channel. It's me again, Saidi Galsote. God bless. I love you. Bye.